So, ang isa sa mga kagandahan kapag ka-content creator ka is merong mga brands na nagtitiwala sa'yo. Kamukha nga nitong Algo Laser, na siguro pang 5 collaboration na namin to, no? So, marami na silang laser engraver na pinadala sa amin at feature na rin dito sa may vlog. Pero bilang responsible rin na content creator, syempre namimili rin kami ng mga i-feature dito sa may channel namin para hindi nga guys masira yung channel namin. Yung mga product na pinifeature namin dito is talagang nagtitiwala rin kami, no? Kamukha nga nitong Algo Laser na nagpadala na naman sila sa atin ng bagong product nila. Ang kinagandahan dito guys, no, kasi matagal na ako nagtatanong sa kanila kung meron ba silang laser na maliit lang. Diba kasi usually sa atin is maliliit lang yung space natin. Kaya kailangan natin guys ng maliliit na laser product lang. Siguro napakinggan nila ako at meron silang yung bagong ino-offer na laser engraver cutter. Ang pangalan nito guys is yung Algo Laser na Pixie, no? So bagong-bago to guys kasi wala pa tong 1 month na ni-release. So guys, ito yung pinadala sa atin ng Algo Laser, no? So dalawa tong box. So unahin na natin to guys, itong box ng Pixie. So nandito sa may harapan niya nakalagay Pixie Smart Laser Engraver with Enclosure. Powered by Algo OS, no? So nakakatuwa, meron silang sariling OS na. Yung dati kasi mga unang pinadala sa atin, wala siyang sariling OS. Nagda-download ba ako ng Lightburn na kailangan bang bayaran yung mismong Lightburn. Tapos nagkameron sila ng sariling app doon sa may cellphone. So mas madali na mag-laser through cellphone. Pero ngayon, ito mismo meron siyang built-in na OS doon sa may loob ng laser niya. So max speed is 12,000 mm per minute. Engraving area is 100 by 100 mm, no? So very compact to. So maliit lang siya. Kasi mga unang pinapadala sa atin is 400 by 400 mm, no? So ito guys, bagay ito sa mga maliliit lang ang mga working area nila. Tapos syempre meron siyang connection na Wi-Fi. So 2.4G or pwede rin USB Type-C. So touchscreen siya, pwede rin siya sa may PC using Laser GRBL, yung una nating ginagamit dati kasi libre lang yon. Or pwede rin guys, kung gusto mong medyo advanced yung gagawin mo na mga engraving or pagka-cutting through laser is gumamit ka guys ng Lightburn. So ito naman guys yung mga supported format niya, JPEG, SVG. SVG files guys, ito yung ginagamit ko kapag nagli-laser. And syempre kapag nagka-cut ng stickers na mga SVG file yun guys. PNG, bitmap, G-code, CAD, AI, CorelDRAW. Yung CDR guys is CorelDRAW yan, DWG, and more. Tapos yung product size niya guys, maliit lang siya, no? So 264 by 214 by 195 mm lang siya. So sa loob, syempre meron tayong instruction manual na siguraduhin natin guys na basahin nyo muna to bago nyo guys i-operate to, no? Para sigurado maging safe at walang maging problema guys sa inyong paggamit itong laser. Tapos guys, ito meron siyang pen. So pwede mong idot-dot kasi nga touchscreen yung kanyang screen. Then dito muna tayo. Ito may mga material siya na pwede nating gamitin. So meron siyang wood para matesting nyo muna. Then meron siyang black acrylic. Tapos mga zip tie. Ito naman is black acrylic rin na kasing laki ng calling card. And syempre brush, panglinis. Tapos ito OTG para sa USB Type-A. Allen wrench, pang sikip. Then ito yung hammer tool o yung guide niya. So ito na guys yung pinaka laser engraver natin na Pixie, no? So nandito yung touchscreen niya na panel. Then ito yung takip niya. Tapos sa may bandang likod niya, yan, syempre merong fan. Power switch, on off. Ito yung Type-C, yung paglalagay natin ng OTG. Tapos dito nilalagay yung kanyang power adapter. Tapos ito guys, lalagyan to ng hammer kanina. Ito. So yan yung mga nakakatuwa sa mga ganitong product eh. Yung mga maliliit na detalye na alala pa nilang gawin. Then ito guys, meron siyang saksakan. Yan para sa rotary. So meron siyang power adapter nga. Then USB Type-C to Type-A na cable. Tapos ito guys, yung exhaust niya. Mahaba to yun. Yan, satisfying. Pwede natin siyang ilagay dito sa may likod. Yan, para ito ay tutok doon palabas ng inyong shop para hindi kayo masuffocate dun sa may usok. Then next naman natin guys, ito namang isa niya pang kasama na box. Ano kaya itong gift na to? Alauna, alas 2, alas 3. Sana tablet. Taran! Uy, grabe, nakalagay po. Sweet nyo naman. To Marlon Ubaldo. Ganda pa ng sulat, oh. Grabe, oh. Naalala niyo yung panahon ng Harry Treyna, di ba? Ganyan yun. Dear Marlon, Natag Laser release marks the future of diode laser industry. That's why we created Pixie, a easy to use smart laser engraver where you can sketch, type for important images and engrave instantly. No complex setup, just easy for creativity. I'm also sorry for the delay. Okay lang yun. Grabe naman kayo. Algo Laser is a professional and hardworking team, but it's my decision as I want to make Pixie good enough and to develop cool things is also a mission of Algo Laser. After PVT3 process verification test round 3, we're glad that the correct are one coming. We hope to kick off the curtain of smart laser engraving. Your creativity and feedback will shape this journey. Kasi guys, actually kakalabas lang talaga nitong Algo Laser na Pixie 3. Wala pa tong 1 month. Much appreciated and can't wait to see you what you create. Best regards, Justin, CEO of Algo Laser. Grabe, nakakatuwa, no?
Gumawa rin kaya ako ng ganito sa mga customer namin, no? May palabletter pa ako. So marami siyang mga kasama pang mga materials dito na pwede nating pagtestingan. So keychain na leather, dami nilang kasama sa package, nakakatuwa. Mga kahoy na keychain. And more kahoy na keychain. I'm so happy, ang dami, grabe. Ayun, isang plastic ng keychain pinadala sa atin. Salamin to guys, para hindi ka mabulag. Tapos ito pa, marami pa pang materials dito. Kakatuwa naman, mga lawanet. Yan, ang dami nating pwedeng pagtestingan. Ito ay, ano to, name card. Sabi, ang dami nilang pinadala, oh. Saya naman ito. Tapos mga kable guys, para sa rotary roller. Then ito na yung pinaka rotary roller natin, no? So ito guys, ginagamit to sa mga ganito. Yung mga flask. Di ba, ini-engraven to. So ito guys, sinaksa ko na siya sa plug. Then ito, yan, bumugad na sa atin, no? Algo S Engraving and Cutting Solution for your business. So inext lang natin siya. Tapos ito, mga Wi-Fi. So hindi siya guys pwede sa 5 GHz na Wi-Fi. So 2.4 GHz na Wi-Fi. So dalawa kasi yung Wi-Fi ko dito. So i-enter ko lang yung password. So inext na natin siya. Then set passcode. Skip ko na lang. Yan. So scan the QR to see the official website, no? So finish na natin siya. Yan, so new firmware detected, confirm na natin. So click to update. Galing, no? Nag-update siya. So ngayon guys, na-unbox na natin and syempre na-update na natin yung firmware natin. So ang gagawin natin ngayon guys, so mag-i-engrave na tayo and magka-cut at the same time. Ito, so gagamit tayo ng balsa wood na 3mm na provided rin naman doon sa may machine. Press lang natin tong projects, then example. Tapos makikita nyo dito guys na marami na siyang sample. So halimbawa, pipiliin ko tong monster. Yan, tapos press ko lang tong next. Yan, tapos lagyan natin dito sa may ilalim guys, ito lalagay natin to. Yan, so mga banda dito. Tapos meron tayong hammer dito, di ba? So susukatin mo siya, makikita nyo naman na saktong-sakto na siya doon. Tapos dito guys sa may taas, i-press natin to, itong mapping. Yan, so makikita natin guys kung saan ba mag-engrave and magka-cut yung ating laser. Yan, dapat makikita nyo na yung laser na yon is dapat tumatama doon sa may loob. So ibaba pa natin siya ng konti. Yan, tapos try natin ulit i-mapping. Yan, makikita nyo na doon siya pupunta. Okay, so hindi natin siya igigitna kasi para magamit pa natin yung ibang space pa. So kapag okay na tayo dun guys, no, pwede na nating press tong start. Yan, pero makikita nyo dito na meron siyang warning. Close safety lead to start engraving automatically, no? So ignore na lang natin siya para makita natin guys kung paano ba mag-engrave dun sa may loob. Then ipipress ko lang tong play. So again guys, gamitin nyo to, itong goggles na to na provided rin naman doon sa may machine kasi masyado talaga siya masakit sa mata. Alam naman natin na ang laser is nakakabulag. So tingnan nyo to, pag nilagyan natin siya nito, di ba hindi na siya ganun kasakit sa mata. So lagi nyo tong gagamitin or mas maganda, isasara nyo to. Yan, so meron naman siyang takip. Meron rin siya dito na lead, yan, pwede nyo siyang buksan kung gusto nyo makita kung ano yung nangyari doon sa may loob. Tapos meron siyang exhaust fan dito guys sa may likod, no. Pwede mong ilagay to, itong pinakita ko sa inyo kanina. Ikakabit mo lang siya na ganyan. Then ito twist mo lang siya. Yan, tapos ito guys, mahaba to eh. Tapos guys, pag umaba siyang ganyan, ito pwede mong itutok doon sa may labas ng bintana nyo para doon nalalabas guys yung mga usok. So dito guys, makikita nyo dito meron siyang oras at percentage kung ilang minutes siya matatapos, diba? So hindi natin kailangan gumamit ng PC, hindi natin kailangan gumamit ng cellphone. So meron na siyang sariling OS niya. Yan, nakalagay na naka 3 minutes na tayo, then matatapos siya in 4 minutes na lang. So hintayin lang natin siya guys matapos. Guys, again, sobrang usok nito. So make sure lang na merong may hika sa inyo or merong sakit sa baga na papapasukin nyo dun sa may shop nyo, no? Kasi talagang may hirapan silang huminga kasi nga sobrang usok talaga guys ng kahit anong klase ng laser basta ginagamit mo guys, no, sa kahoy lalo. So iangat natin para makita ulit natin yung nasa loob. Yan, so tapos na guys yung engraving process natin. So ang sunod na ginagawa niya naman ngayon is kinakat niya na. Yan o, tingnan nyo yun o. Galing o. Diba? Parang lightsaber sa Star Wars. So guys, yan, natapos na yung ating pag-engrave and cut at the same time, no? So ito, kukunin ko na siya. Tingnan nyo ito o. Diba? Yan o, nakakalas na kaagad siya. Ito yung nagawa natin. Ang cute! So next naman natin guys ay try naman natin tong algo type. Yan, so magta-type tayo ng pangalan dito. Halimbawa is yan, Marlon yung pangalan ko. Tapos okay natin. Tapos next natin siya guys. Then press natin tong processing. Okay, so pwede natin siyang lakihan. Pwede natin siyang liitan. Tapos guys, again, press natin tong mapping. So doon tayo sa baba para makita natin guys kung nasa loob ba nung i-engrave natin yung laser. Yan, so nakita naman natin na sakto siya doon sa may loob. Press na natin tong start. So use nyo ulit yung safety goggles natin para mabawasan yung kintab nung laser. Yan o, kita nyo naman. Yan, so tapos kaagad siya. Diba, ang bilis niya lang. Tapos try naman natin to guys, itong Algo Sketch, no? So itong pinangdudot-dot natin kanina, na-open to. Itong kabilang side niya. Ito yung pandut-dot, ito naman yung parang pen. So Algo Sketch tayo. So lagay rin natin dito is Marlon. So next natin, processing. So dito natin guys sa may bandang ilalagay. Press natin tong start.
So guys, ito tapos na rin natin na engrave yung sinulat ko. So ang final natin na gagawin guys, no? So ito, gagamitin natin tong rotary roller. Tapos meron siyang kasamang wire. Isin lang natin tong mga tornilyo na to. Tapos gamitin lang natin to guys, itong mahabang wire and syempre itong maiksing wire. Tapos itong isang to is ikakabit natin siya dito. So pag nakabit na natin to guys, no, ang gagawin natin, iaangat natin to. So press natin tong machine, then working mode, tapos ito, ARR roller mode. So, gawin natin siyang horizontal. So gawin natin guys, no, press natin tong project, then itong SD card, engraving materials, ito na lang, itong compass. Yan, so engraving natin, tapos processing. Press ko lang tong start. Yan, so makikita nyo dito guys, meron akong ginawang pusa dito, tapos yun may linya doon. No? So syempre nagta-trial and error tayo. Then ito naman yung pinaka gagawin talaga natin, yung compass. So ito guys, tapos na siya. Yan, so punasan ko lang siya para makita natin yung detalye. Yan, so hindi na mabubura yan guys kasi naka-laser engrave na yan. So sa ngayon guys, so yan muna ipapakita ko sa inyo, nakakayahan itong Algo Laser na Pixie. Kasi next time guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ba siya gumagana through cellphone at syempre paano siya gumagana through laptop. No? So pinakita ko lang sa inyo guys, yung kinagandahan niya guys na meron siya sariling OS, which is yung Algo OS. Nakita nyo naman na hindi tayo gumamit ng laptop, hindi tayo gumamit ng cellphone. Ito lang mismo yung ginamit natin pero nakagawa tayo nito. Ito, nag-engrave tayo ng pangalan. Syempre, yung handwritten ko rin ng pangalan. And syempre, nakapag-engrave rin tayo dito sa flask. Lahat yan guys is ginawa natin using Algo Laser na Pixie lang. At makikita nyo rin, diba? Mula nung nag-unbox tayo, sobrang dali niya lang gamitin at sobrang dali niya lang i-setup. Wala na siyang mahabang explanation kung paano ba siya assemblein. Kasi paglabas mo ng box, naka-assemble na siya kaagad. Kumbaga guys, kung wala ka talagang idea sa paggamit ng laser, ito na guys yung para sa'yo. Kasi ito talaga guys is very beginner friendly. So maraming salamat ulit sa Algo Laser sa pagpapadala ulit ng bagong laser product. At sinisigurado ko marami pa tayong pagsasamahan ng mga future collaboration. Highly recommended to guys sa mga beginner sa laser. At syempre gusto nila mag-business ng laser. At maliit lang guys yung space nila. No? So sa mga gusto mag-avail nito guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun na i-click nyo para siguradong distributor talaga ng Algo Laser Pixie ang mabibilhan nyo. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The printing shine, ayos na sulit pa. The printing shine.